Hi guys! Good morning! Kagigising ko nga lang pala dyan. At kita nyo naman, inaantok pa nga ang aking pagkatao. Kaso no choice ka dahil ikaw ang nanay. Mapipilitan ka talagang bumangon. Paano ba naman 3 cellphone naka-alarm sa 5:30? Ewan ko na lang kung hindi pa magising yung pagkatao mo. At dito nga ay bumangon na din ako. Inalis ko na muna yung mga nakaharang sa pintuan para mabuksan ko na ng maigi yung pinto. Pagkatapos nyan ay niready ko na din yung lulutuin kong baon ni Aya. Konting french fries at apple and candy lang naman yung ipapabaon ko kay Aya. Tinanong ko siya kung gusto niya ba ay baon french fries, kaso ang sagot niya ay ayaw niya. Pero wala kang magagawa dahil ako ang nanay mo. At habang inaantay kong maluto yung french fries, ay nagsaklang muna ako ng painit na tubig. Ilalagay ko yan sa pagliliguan ni Aya kasi medyo malamig ang tubig. Nang maluto nga yung fries ay inilagay ko na din sa lagayan niya ng baon. Dito nga ay humikab pa ako, halatang inaantok pa ang pagkatao. Hiniwa ko na nga din pala yung apple. Kita nyo naman ang gigigil pa nga ang person. Imbis na apple ang mahiwa ay madamay pa ang kamay. Habang hinihiwa ko nga ang apple ay hindi napigilan ng pagkatao na to na tumikim. At ito na nga yung ginawa kong baon ni Aya na akala mo ba ay napakarami niyang iniluto. Pagkatapos nga ay kinuha ko na din yung bag ni Aya para ilagay dito yung baon niya. Kaso pagbuklat ko parang ginera na naman yung bag niya. Ewan ko ba dito sa bata na ito na para bang pati bag ay kumakain. Inayos ko na lang muna bago ko ilagay yung baon niya. Pumasok na nga din ako ng kwarto para gisingin siya. Paano? Tulog pa. Paanong hindi tanghali magigising? Laging anong oras natutulog sa gabi? Nilalambing at kinikiliti ko na nga siya para magising na ang kanyang pagkatao. Kasi anong oras na din, ang bagal pa naman niyang kumilos. Effective naman yung pangungulit ko sa kanya at ayan, nagtotoyo pa nga ang luka-luka. Kaso no choice ka dahil ginusto mo yan. Excited ka diba pumasok sa big school? Pinabangon ko na siya at pinatanggal ko na yung suot niyang damit. Habang nagtatanggal siya ng damit ay nilagyan ko na muna ng painit itong tubig niya. Tapos nag-request pa ang bata, buhatin ko daw siya papuntang CR. Namimiss daw kasi niya yung pagiging baby niya. Ay ako din B, namimiss ko din yung hindi pagiging matigas na mukha mo. Na para bang hindi kumpleto ang araw niya na hindi niya ako na-high blood be. Ang tanging sigurado lang ako na namana mo sa akin ay yung pagiging tamad kong maligo ng bata be. Yung katigasan ng pagmumuka, alam na kung kanino naman na be. Syempre, hindi sa akin no. Mabait ako pag tulog. Char lang po. Matatanggap ko na sa akin nagmana yung kamalditan mo, pero katigasan ng pagmumuka, sa papa mo yan, hindi sa akin. Charis lang. Okay lang matigas sa mukha, makulit, wag lang may sakit. Pagkatapos ko nga paliguan si Aya, ay pinasuot ko na sa kanya yung bathrobe niya. Tinesting namin kung kasya pa sa kanya. Nagmamadali nga pala siya diyang hubarin yung bathrobe niya kasi nasi-CR na daw siya. Pina-CR ko na muna siya kasi baka mamaya sa room pa siya abutan. Pagkatapos nga ay inipitan ko na din siya. Wala na akong ibang maisip na ipit kaya ganyan na lang uli yung ginawa ko sa kanya. Gusto ko laging nakataas yung ipit niya para malinis tignan. At isa pa, napakainit din sa room at pawisin itong bata na ito. Pagkatapos ko siyang ipitan ay inaasikaso ko na siya para suotan siya ng uniform. Pang Girl Scout ang suot niya kasi Friday ngayon. Excited akong suotin sa kanya itong Girl Scout kasi first time niya lang isusuot to at kabibili lang namin. Buti na lang kahit sa online ko lang ito binili ay kasya naman sa kanya. Tamang-tama lang din yung haba kasi lalaki pa naman siya. Tignan mo nga tong nanay na ito, hindi pa alam kung paano itali yung tali. Pasensya na po mga mi, hindi po kasi ako naggaganyan nung nag-aaral ako. Hindi naman kasi uso yan nung panahon na nag-aaral pa ako. Grabe kung makapanahon, para bang panahon pa ni Kopong-Kopong nung nag-aral ako. Charis lang mga mi. Hindi lang talaga uso sa panahon namin yung ganyan. Basta naka-school uniform ka ay okay lang. Wala pa kasing pakialamanan noon nung panahon namin. JJ Mondays pa yung mga ganon. Pagkatapos ko nga siyang bihisan ay nilagyan ko na din siya ng ribbon sa ulo at inisprayan ko na din siya ng pabango na galing sa kanyang lola. At tignan nyo nga mga mi, nakuha pa niya mag-transition. Syempre mag-aatid tayo sa school, alangan nakaganon tayo. Naglakad na nga kami ni Aya nito palabas at nakasakay na din kami sa may tricycle. Wala kaming service for today's video kasi aayusin yung gulong ng motor. Nakapasok na kami ng school at inihatid ko na din si Aya sa classroom niya. Nagmamadali nga kami kasi akala ko late
na siya. Pagkahatid ko sa kanya ay nagpaalam na din ako sa kanya, nagbabay na ako. Pagkatapos niya na umuwi na din ako ng bahay at natulog na muna. Fast forward nga, uwian na nila Aya, nagmamadali ako kasi nakita ko uwian na. May customer pa kasi akong inasikaso bago ako sumundo sa kanya. Buti na lang, mabait lang siya nag-aantay dito sa may waiting shed at nakikipaglaro sa mga kaklase niya. Pabalik na kami nito ng shop. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye! Bye-bye!